ay tatlo ang ginagawa niya. At nawa po, wag po itong, kahit po tayo nagkasala, no? Wag po nating gagawin ng tatlong ito. Minamak ang Son of God na namatay para kasalanan. Para bang, wala man si Jesus. Hindi totoo. Wala. Mocking means you are insulting. Mocking is uh, insulto, ano pa ba, tinutuya, no? Pangalawa po, he or she does not value the blood that washes away sins. Sasabihin ng isang Kristiyano na lubog sa kasalanan, walang epekto sa akin. Hindi na kayang hugasan ng dugo ni Jesus ang aking mga kasalanan. Delikado po yan. Delikado. Why? Because the blood of Jesus is so powerful na ang sabi, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us from all. Bakit? Ano ang naglilinis ng ating makasalanan? It is the blood of Jesus. Ang kailangan we confess. And if we refuse to confess, kahit hindi pa natin sabihin, the blood of Jesus cannot wash away my sins, by saying, by refusing to acknowledge the power of the blood, it means we do not value. Ako po nasampulan dito. Dito kaya po ako po natakot noon. Salamat sa Panginoon, no? Nung pong, alam niyo po, meron kasing panahon sa buhay ko, before ako mag 40 years old, meron po nangyari sa buhay ko na I thought po wala na pong, hindi, wala na akong way para patawarin ng Panginoon. So, I stopped attending church. Nangyari po ito sa buhay ko, no? I continue to read the Word of God, but every time I read the Word of God, ang nararamdaman ko po ay condemnation. That's why I refuse to go to church. Natatakot po ako, no? Nagpipray ako, pero lagi ako nanginginig. And I stopped doing the ministry. So, meron po akong leader, ang sabi niya, pinuntahan niya ako, sabi niya, halika, mag-minister tayo. Pinatawad ka na ng Panginoon, sabi niya ganon. Kailangan gamitin mo ang yung gift sa mga kababaihan, magturo ka. Alam niyo po, ito lagi ko sinasagot. Ayaw ko. Ilang beses po yun. This is true, no? Wala, sabi ko. Hindi na ako karapat dapat sa ministry and everything. Hindi na ako makakatayo sa harapan. Ganun po lahat. Alam niyo po, salamat na lang yung leader ko. At that time, si Sister Rose Corla, siya po ay isang matapang na leader. Hindi po siya yung tipong, ganun ba? Hindi siya ganun. Harapan po, i-review ka, but with love. Ang sabi niya ganun. Alam mo, Norma Nicolas, ganyan po siya sa akin. Alam mo, Norma Nicolas, sabi niya, pinapahiya mo ang dugo ng Panginoong Yesus dahil sa pagtanggi mo sa kanyang kapatawaran sa kasalanan mo. Alam niyo po, nang iharap sa akin yung blood ni Jesus. Thank you, Lord. Alam niyo po, narinig ko lang yun na sinabi sa akin. Sabi niya, bakit? Kapag tumatayo ka ba, sabi niya, ito talaga sinabi sa akin, kapag tumatayo ka ba sa harapan para dalhin ang salita ng Panginoon, sino ang dinadala mo? Ang sarili mo ba o ang Panginoon? Panginoon, sabi, matikas po ako magsalita ng Panginoon. Pero hindi na ako pwede. Sabi, lagi pong ganun. Alam niyo po, susunod na ginawa na ito. Sa ginagawa mo yan, sabi niya, pinapahiya mo ang dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo po nang sabihin niya sa akin yung blood, para pong there is something that opened my eyes. Kapag pala yung blood, yung seryoso ka, no? When the blood is being mentioned, the blood of Jesus in front of you, in your face, alam niyo po, blood na yan, alam niyo po, salamat sa Panginoon, meron pong something na nangusap sa puso ko. And right there and there, sabi ko, Panginoon, patawarin mo ko. I acknowledge the power of your blood. Kung ano man pong nasabi ko, Panginoon, Lord, patawarin mo ko. Nakabalikwas po ako. Do not take for granted the blood that washes away sins. Narinig po natin yan, Hebrews 10:29, kahindik-hindik ang haharapin ng taong nagmamak. Tatlo po yan, nasa Hebrews 10:29. Mock the Son of God, para bang walang kwentang ginawa ni Jesus, no? Kamatayan niya.
Pangalawa, yung blood para bang hindi kayang linisin ang ating makasalanan. At pangatlo po, nahahapis, nalulungkot yung Holy Spirit. Hindi po yan sprite, spirit po yun, no? He or she grieves the Holy Spirit. Ako pong nagkamali dyan, hindi si Shay, no? Yung bang meron na tayong conviction na mali ang ginagawa natin dahil ang Holy Spirit, yun po that is the role of the Holy Spirit in our life, na kahit di siya nagsasalita audibly, but in our heart, we know kapag ang ginagawa po natin ay hindi na po natutuwa ang Panginoon, siya'y nabubuhay sa atin. Kaya po tatlo ito, a person, a Christian, a follower who mocks the Son of God, who does not value the blood that washes away sins, and who grieves the Holy Spirit living inside him or her. Kapag yan po ay nagkasabay-sabay na at nagpatuloy sa kasalanan, ang sabi ng Biblia, ano pa ang naghihintay? Yung Holy Spirit nagbibigay conviction, binaliwala. Yung blood ni Jesus, binaliwala. Yung Son of God, binaliwala. So, kaya there is a possibility that the salvation we have, if we continue deliberately sinning, no, ay mawawala po. Kaya ingatan po natin ang ating kaligtasan. Kung sino man po sa atin, kasama po ako na nagkakasala, and only God knows there are secret sins and everything, remember the value of the blood that can wash away our sins, the death of Jesus Christ and His resurrection, and the conviction of the Holy Spirit nandito po. Amen? Amen? Ang bawat nakakaunawa po ay magsabi ng amen. 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 No? Kayo rin po nasa online. No? So, next po, ano po yung mga verses? Ano po pinangawakan natin mga verses in the Bible na nagsasabing pwede pong mawala sa atin ang ating salvation? As siya, ihanda mo rin Tagalog, no? Sabi po sa Revelations 3, 4, 5, ang sabi pong gano'n, next slide, ito po, no? Yung una, our names can be removed from the book of life if we don't live in victory over sin. Shay, would you like to read Revelations chapter 3, 4 to 5? Tagalog. Revelations 3, 4 to 5. Ngunit may ilan sa inyo dyan sa Sardis na napanatiling walang dungis ang kanilang damit, kaya't kasama ko silang maglalakad na nakasuot ng puting damit sapagkat sila'y karapat-dapat. Ang magtatagumpay ay dadamitan ng puti at hindi ko kailanman buburahin sa aklat ng buhay ang kanyang pangalan. Kikilalanin ko siya sa harap ng aking ama at ng kanyang mga anghel. So ito pong sa Revelation, yung damit na puti, it represents po nung purity. Yung dahil sa ginawa ni Jesus sa atin, no? We are not righteous on our own, pero dahil sa Panginoong Jesucristo, pinabanal tayo. So ito po ay nagsisimbolo na hanggang wakas, nananatili po tayo, nandun po tayo sa Book of Life, pero ang sabi ni Jesus, yung mananatili hanggang wakas, yung magtatagumpay. So kaya po may sinasabi po ang Biblia, we must work our salvation with trembling. Ano kasi yon with trembling? With fear and trembling. Ibig sabihin, pinagsusumakitan, pinagsusumikapan po natin, iniingatan po natin ang ating kaligtasan. Hindi po dahil ligtas tayo, ay ligtas na ako, okay na kahit anong gawin. Hindi po. Meron po solusyon na binabigay ang Panginoon. Tayo po nagkakasala, agad po tayong bumabalikwas at iniiwan ang pagkakasala at tayo po ay humingi ng tawad sa Panginoon. Amen? Dahil ang sabi sa Revelations, pwedeng mawala, pwedeng burahin. Ang sabi ni Jesus, hindi ko buburahin. O paano kung ang ginawa natin, hindi tayo nagpatuloy, ay pwede tayong mabura. Pwede tayong mabura. Pangalawa po, Matthew 24, 9 to 13, nasabi po, na sa mga huling araw, that in the last days, many believers will turn away from God because of how sin will increase on earth or in earth. Kahit po mga believers in the last days, ang sabi po sa Matthew 24, 9 to 13, maraming mga unbelievers or believers? Believers. Pag believers, supposed to be, ang mga pangalan nasa Book of Life.
pero will turn away, tatalikod sa Diyos sapagkat ang kasalanan ay lalaganap sa mundo. Kaya po tayo, hindi na natin hinintay na magkaroon pa ng maraming kasalanan. Tayo mismo ngayon pa lamang po. Amen? Nagpapasecure tayo sa Panginoon. Nagtitiyaga tayo. Huwag na po nating hintayin kapag talamak na lahat ang kasalanan, doon pa lang tayo magkakatipon at mag-pray. Mahirap pong bumalik. Believe me. Yun nga hindi mahirap, hindi pa mahirap ang panahon, nahihirapan ng bumalik ang marami. Imposibleng kapag mahirap, doon babalik ang maraming believers. Dahil ang sabi po ng Matthew 24:9 to 13, many believers will turn away from God. They will not turn or run away to God, but they will turn away from God. Shay, pakibasa nga po sa Tagalog, please. Matthew 24:9 to 13. 9 to 13. Pagkatapos ay kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin. Isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. At dahil dito ay marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw ang mga tao. Lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Yan po ay sinabi ni Jesus sa Matthew 24 kung ano pong mangyayari in the future. Ang kausap na yun mga disciples, kasako po tayo dyan, that in the last days po, no, kahit pare-parehong mga Kristiyano, no, kung minsan po dahil manlalamig, mawawala ang pag-ibig. Bakit pag nawala ang pag-ibig, ang kasalanan ay darami? Di po ba, love covers the multitude of sin. Kahit nagkasala pa ang sino sa atin, bawa in each other, no? Nagkaroon po nagkasakitan. Kapag meron pang pag-ibig, natuto pa tayo magpatawad, pinalalampas natin yan. Pero in the last days daw po, no? Hindi. Maraming ma-offense about isa, they will refuse to forgive, at dahil doon, manlalamig, at dahil doon, dahil wala ng pag-ibig, yung sin. Pag di ka napatawad, nagkakasala. So, ano na po yan? Kaya nga po, tayo po, no? Tinuturoan tayo ng Biblia na pwedeng kung tayo po ay nasa last days at magkakaroon po ng offense sa bawat isa, if we refuse to forgive, wala na yung pag-ibig, no? Kahit po mga believers po tayo, manlalamig tayo, tatalikod tayo sa pananampalataya. Kaya po, sinasabi na ito ni Jesus, para maging aware po tayo, because kapag nangyari po yan, we refuse to forgive, at ang nagkakasala, refuse to stop from sinning, ay talaga nga po, kahit believers tayo, mawawala po ang ating mga pangalan sa aklat ng buhay. Kaya po, alam niyo po, what we are doing now, kahit konti po tayo, ang sarap kayang mamasyal na lang, right? Ang sarap. Yung pagod ka na, syempre gusto mo rin. Wala pong pangit sa namamasyal. But, ito lang po sinasabi ko, yung priority natin, saan man tayo naroroon, yung sana ang Diyos ay nauuna dito. Because ito na po kasi sinabi ni Jesus, kapag po tayo po talagang meron ka ng offense, tumigil ka pa sa pag-teachers, may mga nag-reach out sa'yo, sinara mo na, binlock mo na, anong mangyayari? Diyos ko po, nakakatakot. Kaya po si Jesus mismo, hindi na ito pinadaan sa mga disipulo, kung hindi mismo siya nang nagsabi, at may sinabi pa siya, there will be lots of false prophets. What are false prophets? They come in the name of the Lord, pero hindi totoong sinasabi nila. In what way? Hindi nila sinasabi talaga ang nais sabihin ng salita ng Diyos para sila'y matanggap at maging popular. I'm not saying lahat ng popular na mga preachers ay mali. Maging lang tayo maingat. Kaya yung pong motive. Kung ang hanap ng mga ngaral ay popularity and acceptance of the public, and they do not say the word of God, dahil ayaw niyang may ma-offend sila, ayaw nilang maka-offend, gusto nila maging popular, alam niyo po, syempre yung mga makikinig ngayon,
Yun ang yayakapin po nilang mga katuruan to the point that they are missing the point of Jesus' words. Kaya naman po, ang sabi, many believers will turn. Kasi false prophets, you don't tell them, marami nang nagkakasala, hindi pa sinasabi. Okay lang yan. Mapagpatawad ang Diyos. Alam niyo po, totoo yung sinasabi. Ito po, please, naalala ko. Ito po ngayon nangyayari. Many people want forgiveness, but they don't want repentance. Kayang nangyayari, niyayakap lang po, pinatatawad ako ng Diyos, mapagmahal. Pero bakit hindi nababago ang buhay? Because there is no repentance. Marami po ngayon nagtuturo ng ganyan. Ayaw nilang sabihin, kung hindi ka magsisisi, mapapahamak ka, ang sasabihin lang, alam mo, kahit nagkasala ka, mahal ka pa rin ng Diyos. So yung nakikinig ngayon, hindi na-emphasize, you need to turn away from that sin. You have to repent. Iwanan mo yun. Missing link. And what is happening now? They say the availability. They trumpet about the availability of forgiveness, but they hide the repentance portion. Kaya maraming mga Kristiyano nasa church, gumagawa ng kasalanan, walang repentance, walang conviction because the preachers do not talk about holiness. Kaya po, nakuha nyo? Kaya po, maging maingat po tayo. Amen? We cannot receive the forgiveness from God if we do not admit our sins and if we do not turn away from our sins. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Forgiveness is through repentance. Amen? Repentance will yield forgiveness. Magkasama po yan. Amen? Pangatlo po, meron pong sinabi, kayo na lang pong magbasa sa Matthew 25. Read the whole chapter. There are 3 parables na binanggit po si Jesus dito. And the chapter tells of many believers who will fall because of their negligence towards their faith. Yung iba po, mahuhulog po sa kasalanan, magpapatuloy, wala silang pakialam, niyayakap po ang forgiveness ng Panginoon, but they don't want to turn away, ayaw nilang iwan, ayaw i-forsake ang kasalanan. Ito naman pong mga sinasabi ni Jesus sa Matthew 25, marami po ang maghuhulog sa pananampalataya sapagkat hindi po nila pinahalagahan ang faith nila. Kapag may pagsubok na, ayaw na nila. Kapag meron ng mahirap, meron ng discipleship, ayaw na. Gusto nila, malaya kami. Alam niyo po, that is negligence towards faith. They do not do what is required of them. This is a serious sin in the eyes of God. James 4:17. Shay, pakibasa mo ang James 4:17. Tagalog po. Tagalog. Lahat Tagalog. Is Sister Dorchi here? Wala po. Sister Dorchi, if you come late, please, you just read in Tagalog. Anyway, it's there. Sige. James 4:17, ang nakakaalam ng mabuti na dapat niyang gawin, ngunit hindi ito ginagawa ay nagkakasala. Ang nakakaalam ng mabuti, no? Ito po 'yon. Alam nating mabuti ang isang bagay. And we refuse to do it, nagkakasala pa rin tayo. Ang kasalanan po, hindi lamang po yung paggawa ng mga bagay na ayaw ng Diyos. Ang kasalanan ay ganito. Alam nating ito'y kalooban ng Diyos, ito'y mabuti, pero hindi po natin ginagawa. Ang sabi po ng Biblia, nagkakasala pa rin tayo. Negligence of faith. So kayo na pong bahala, ano yung mga bagay na mabubuti na alam nating kalooban ng Diyos, pero hindi po natin ginagawa. Amen? Doon na lang po tayo sa verse, no? So tayo na po ngayon ng mag-assess sa sarili natin, Lord, at yun, pag nag-pray tayo, Panginoon, ito po pinagagawa nyo, Lord, but I refuse to do it, patawarin mo ako. Alam nyo po, mga bagay ng Diyos. Sabi ko nga, pag humingi tayo ng tawad, kailangan gawin natin. No? Para tayo po ay maging maingat. Iniingatan pananampalataya. Meron pa po sinabi, the branch that does not bear fruit must be cut off from the vine. It's not enough that we are connected to the vine. Ang sabi pong ganon. Next, may nakalagay, next, nandyan. Next slide ba yon? The branch, meron yan.
that does not bear fruit must be cut off from the vine. It's not enough that we are connected to the vine, but it's also important that we remain in the vine and bear fruits. So, Shay, pakibasa mo, John 15, 1 to 2, and then 5 to 6. Malapit na po tayong matapos. 1 to 2, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. 5 to 6, ako ang Opo. puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin, gaya ng sanga, ay itinatapon at natutuyo. Ang ganoong mga sanga ay tinitipon, inihahagi sa apoy at nasusunog. So, gusto ko lang po linawin. Yung sa John 15, 1 to, ito po yung kung minsan, tinatanggal po ang mga sanga, ang sabi po, si Jesus ang vine, no? Tayo po ang mga sanga, no? Tinatanggal po yung mga, ang mga branches po dito, no? Ito pong mga branch na ito, yung pong mga sobra-sobra sa katawan natin na nagpipigil para po tayo mamunga. Pruning ang tawag dito. Para lalo pa po tayong mapuro sa ating pananampalataya, may mga bagay sa buhay natin na tinatanggal ang Panginoon para lalo po ang ating pananampalataya ay lumago. So yun po ang John 15:1-2. Sa John 15:5-6, iba naman po ang kahulugan na sinasabi. Kapag daw tayo po'y nakadugtong kay Jesus, siya po ang puno at tayong mga sanga, kailangan po, kung tayo po lagi nananatili kay Jesus nakadugtong, nakakakitaan po tayo ng bunga. At kapag tayo po ay hindi na natili kay Jesus, yun nga po, no? Tayo po mismo, umaalis sa Panginoon, tumitigil, wala talagang makikitang bunga sa atin hanggang sa tayo'y matuyo. Nang ibig sabihin, umalis tayo sa Panginoon, instead na tayo po'y secure niya at kung tayo nagkakasala, at tayo po ay humingi ng tawad, so nandun pa rin tayo. Pero kapag tayo po'y kumawala, hanggang ang sanga, nakita mo, una, fresh pa, di ba? And then it discontinued, hanggang ito'y matuyo, sinusunog. Meron pong kahulugan doon. Ang ibig sabihin, pag nawala ka kay Jesus, di ka nandugtong, nagtuloy-tuloy na yan, isa lang ibig sabihin. The salvation that we have, we lose it. Amen? Pruning at saka po yung forever separation after we have known and we have received the Lord Jesus Christ. Kaya nga po si Pablo, nang sumulat po siya to the churches in Galatia and Rome, ina-admonish po niya, no, pinapangaralan, kinakausap ang mga believers na sila'y mamuhay sa Spirit. Ibig sabihin, sundin ang Holy Spirit at huwag pagbigyan ang nais ng laman, what? To ensure eternal life. So ang sabi po sa Galatians chapter 5:16-21, Shay, please basahin mo, and then Galatians chapter 6:7-8, please basahin mo siya. Chapter 5, verse 16-21. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu. At ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa mga pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan at kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagseselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya, at iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Chapter 6, verse 7-8.
Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Ang nagtatanim para sa sarili niyang laman ay aani ng pagkabulok mula sa laman. Ngunit ang nagtatanim para sa espiritu ay aani ng buhay na walang hanggan. Amen. So bago mo basahin ng Romans 8:13, ito po nang isulat po ni Pablo, no? Binalaan niya ang mga taga-Galatia na kapag daw namuhay sila sa Holy Spirit, ang sinunod ay ang Holy Spirit. So yung nais ng laman, yung flesh, hindi nila masusunod. Kasi po, let's face it, buhay pa tayo, nasa physical tayo. So merong gusto itong puso natin bilang tao, no? Pag may nagalit sa'yo, ayaw mo rin, kagalit mo rin, no? Kapag may nanunukso sa'yo, parang gusto mong makipagrelasyon. Yun po, kahit save na tayo, no? Talagang naglalaban po yun. Kaya ang sabi ni Pablo, walk in the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. Tapos po, para po naintindihan ng mga Galatians kung anong ibig sabihin ni Pablo, sabi niya, kapag hindi ka lumalakad sa Holy Spirit, di mo sinusunod ang Holy Spirit, etong mangyayari, sinabi po niya, kahalayan, pakikiapid, marami. Akala natin, wow, ay, hindi ako nakikiapid ay hindi ako nagde-delve sa ganyan, ay hindi ako nag-involve sa ganyan. Kaya lang, pasimple ng pasimple, ang mga sinasabi niya, kung merong pagkakampi-kampi, merong pagkakagalitan, iba-iba na mga simpleng pwedeng mangyari sa atin, may selosan, may pagkaingit, aba, medyo ano na yan medyo pwedeng mangyari. Do you agree? So ang sabi po ng Biblia, kung saan daw merong pagkakampi-kampi, where there is division, where there is a factionalism, merong pagkabaha-bahagi, merong pag-iinggit, merong selosan. Mga simple na po yan na pwedeng mangyari sa atin. Merong competition, merong silent competition. Sabi ni Pablo, binabalaan ko kayo, hindi kayo. So you see, sa atin po, it's not about the ministry that we have that will save us. Hindi po yon. Itanggalin natin ang mga ministry at tingnan natin ang ating mga sarili. Nagtatangi po ba tayo katulad ng tinuro ko kagabi, the spirit of partiality because of the prevailing culture now. Hindi natin napapansin dahil yan ang nangyayari sa mundo bilang mga Kristiyano na impluwensyahan po tayo, nagkakasala tayo, we are not walking in the spirit actually. Ayaw nating magpatawad. Kaya nga po ang Panginoon, no? Sabi ni Pablo, I am warning you. As if Paul is speaking to the current church, the body of Christ now. I am warning you, churches. Walk in the Spirit. If you don't, sabi niyang ganon, the reason why you should walk in the Spirit so that you will not fulfill the lust of the flesh. Di kayo makikiapid. Kung nagawa nyo yan, bumangon kayo. Di ba? Tinuro natin. Kung meron kayong kagalit, makipagkasundo na kayo. Huwag na kayong mag-inggitan. Grabe po. Si Pablo, that is how he is. At ang sabi po sa Galatians 5, 6, 7, 8, nobody can mock God. Walang pwedeng tumuya sa Diyos. Kung ano ang itinanim, siya ang aanihin. Kaya kapag nagtanim tayo sa flesh, itong pinagbigyan po natin ng flesh na ito, lilitaw talaga. Ayaw mong iwan ang number 2 mo, ayaw mong iwan ang iyong kalaguyo, ay talagang yan ang mali na po ang sinasabi ng salita ng Diyos. We cannot mock God. We will enjoy now, pay later. Ang mahirap, yung pay later, sa hell. So paano ka pa mag-enjoy sa hell? Sa hell, na napag-aralan natin, lumalabas dyan ng mga worms na hindi namamatay. Yan po, dinescribe. Kaya nga po tayo po, no? Pag-aralan po natin ang salita ng Diyos. At isa pamuhay po natin ang sinasabi. Romans 8:13, anong sinasabi, Shane? 13. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Amen. Ang ibig pong sabihin niyan is either
We walk in the Spirit or we walk in the flesh. Yun lamang po. Kung anong pipiliin natin, may bunga. Pag ang pinili po natin ay ang Santong Espiritu, ang mga ginagawa po natin hindi ayon sa kagustuhan ng Diyos, pwede pa po tayong magsisi. Lord, patawarin mo po ako. Lord, tulungan mo akong lumakad sa banal na Espiritu. And if we refuse, katulad po ng sinasabi natin, we mock the Holy Spirit. Anong mangyayari po? Lalakad na tayo sa laman. Yun na. Papunta na po sa kapahamakan. Kaya hindi po imposibleng hindi mawala ang kaligtasan. Amen? Kaya nga po si Pablo, ang kasunod siya, even Apostle Paul, si Pablo po, disciplined himself in the faith. Si Pablo po, kung ministry ang pinag-uusapan, grabe po ang ministry ni Pablo. Pero ang sabi po ng Biblia, dinisiplina niya ang sarili niya sa pananampalataya. Alam niyo pong nangyayari ngayon, please no, I'm speaking with love. I'm speaking with love. Please, wag niyo po akong kagalitan. Ang nangyayari ngayon sa kapanahunan, punong-puno ng ministry. And when I say ministry, different kaysa preaching. Pastors, preachers, different. Pero when it comes sa meat na hinihingi ng Panginoon, and that is intimacy with God, prayer, pagbabad sa Panginoon, tumatakbong lahat. Halos, hindi ko sinasabi lahat, halos. At ang sabi ng Biblia, ayan po, si Pablo, kung siya'y nabubuhay sa panahon natin, he can perform miracles, yung patay na bubuhay, nakita niya ang third heaven, kung binigyan siya ng mabuting awit, baka siya pa ay musician, ang boses, ano. But you see, it's not about that. Dinisiplina niya ang sarili niya sa kanyang pananampalataya. At anong ibig sabihin ng pananampalataya? By hearing and hearing the word of God. Many people nowadays, they want to be seen on stage performing. But when it comes to paying attention to their faith, to prayer, to reading the word of God, to really meditating, they refuse. Kaya ang sabi po ni Pablo, sabi niya, ako mismo, sabi niya, pagkatapos kong mangaral, sabi niya, sinusupil ko, dinidisiplina kong sarili ko, baka pagkatapos kong mangaral, naligtas yung iba, ako naman na etsipwera. So 1 Corinthians 9:27, matindi po ang sinabi ni Pablo. Pakibasa mo siya in Tagalog. In Tagalog, dito po matatapos itong mga verses na pinresent ko. Anong sabi sa 1 Corinthians 9:27? Si Pablo mismo, ano sabi niya? Subalit pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ito, upang sa gayoy hindi ako maalis sa paligsahan pagkatapos kong mangaral sa iba. Amen? Ang ibig po sabihin ni Pablo, he was commissioned to preach the gospel. Pero sabi niya, pinahihirapan, I buffet myself, sabi niya. Pinahihirapan ko, pinagsisikapan. Bakit? Ang sabi niya, hindi ko mo nagawa niya yung dapat niyang gawin. Yun ang ministry niya eh. Pero kung siya mismo, hindi po niya dinidisiplina. Kaya po nahihirapan kasi si Pablo, marami din siyang gusto. Kung siya lang ang tatanungin, he wants so many things for himself. But he knew, by following those things na hindi po ayon sa Espiritu ng Diyos, mapapahamak siya. Kaya sabi niya, pinahihirapan ko ang aking sarili. Nang ibig sabihin po ni Pablo, in following the Lord Jesus Christ, meron po talagang sakripisyo. Dahil meron tayong i-give up in order to follow the Lord Jesus Christ. Otherwise, katulad ni Pablo, pagkatapos po nating gawin ang paglilingkod sa Panginoon, kung mismo tayo hindi po natin sinupil ang ating mga sarili, sabing ganon, wala. Mapapahamak tayo yung mga sinabihan natin, pinaglingkuran. Ayun, ligtas na ligtas, pero tayo, etcetera. Kaya po totoo yung sinasabi ng Biblia. Kapag dumating si Jesus, ang magsasabing iba, Lord, Lord, Lord. Di ba kami nagpalayas ng demonyo? Kami ganito, sabi ni Jesus, I never knew you. Kaya it's not the ministry that saves us, that gives us the guarantee that tayo po'y makakasama natin, Panginoon. It is our intimacy, and it is our obedience, and it is our devotion to the Lord. Amen? Kaya nga po, panghuli, now that we are saved, alam po nating ligtas na tayo. Sino po rito hindi pa na alam na ligtas siya? Taas ang kamay. Ligtas na po tayong lahat, no? Amen? Now that we are saved, ano po?
Ano ang gagawin natin kung sakaling tayo nagkasala? Dahil hindi naman natin masasabing, hindi na ako magkakasala, Pastora. Meron na akong Jesus, nagkakasala pa nga rin tayo eh. Kahit man lang po sa isip, umpisa sa salita, umpisa sa gawa, no? Anong gagawin natin upang tayo po ay hindi mawalang kaligtasan sa atin? Dahil it is not God's will that we sin, hindi po talaga kalooban ng Diyos na tayo magkasala. Kaya naman kapag tayo nagkasala, next slide, ito na po ang last slide if I'm not mistaken. Dahil hindi kalooban ng Diyos na tayo magkasala, kung hindi ang kalooban niya ay ito. We must come to Jesus Christ who is our defender every time we commit sin. Every time po na tayo magkasala, no? Yung dapat na mabuti, hindi natin ginawa, nagkasala tayo. Ang dapat po natin gawin, we must come to Jesus. Sige, Shay, nandyan ang mga points na yan. We must come to Jesus Christ who is our defender every time we commit sin. Yan po ay nasa 1 John 2:1. Shay, anong sabi sa 1 John 2:1? 1 John 2:1. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapagtanggol tayo sa Ama, si Jesucristo, ang matuwid. Amen. And tayo magdidepend sa atin. Kaya po, pumunta tayo kay Jesus. Pangalawa po, kailangan po lahat tayo, meron po tayong pusong humihingi ng tawad, a repentant heart. We must confess our sins so we can be cleansed. So ang sabi po, if we confess our sins, 1 John 1:9, He is faithful and just to forgive us from all our unrighteousness. Kung tayo, sabi niya ganun, kung ating ipapahayag ang ating mga kasalanan, siya'y tapat, siya'y matuwid at tapat upang tayo ay patawarin sa lahat ng ating mga pagkakasala. Amen? Kaya lahat po tayo na naririto, na nakakarinig ng mensahe nito, wala nawang tumigas ang puso sa atin, kundi lahat po tayo, nagkakaroon po tayo ng repentant heart before the Lord. Pangatlo po, we will not easily lose our salvation when we sin, but don't abuse this truth. If we feel the conviction of the Holy Spirit, we need to repent, not tomorrow, but immediately. Amen? Hindi nga natin kaagad mawawala ang ating kaligtasan. Hindi agad mawawala ang kaligtasan. Subalit kapag tayo pinagkasala, huwag po nating abusuhin ang katotohanan ito. Huwag natin sabihin, ay, simple lang kasalanan ito. Hindi naman agad mawawala ang kasalanan. Okay lang, hindi po. Kapag naramdaman na po natin ang conviction from the Holy Spirit, kahit saan pa po tayo, kausapin na po natin ang Panginoon, ang Diyos, humingi na po ng tayo ng tawad immediately. Amen? Bakit po? Don't let sin, ayan po next, don't let sin take hold inside your hearts. Huwag nating hayaang ang kasalanan ay mag-take roots, no? Manahan sa ating mga puso. Pakibasa mo siya, Romans 6:12-14. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang may kamatayan upang hindi na ninyo sundin ang masasamang hilig nito. Huwag na ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ng alinmang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan sa paggawa ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay na at muling binuhay at ihandog ninyo sa Kanya ang inyong katawan bilang kasangkapan sa kabutihan, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan, dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Amen. So, utos po yan sa atin, no? Sa Romans, huwag na ninyong, it's a command, so we must obey. And lastly, don't ruin the temple of the Holy Spirit. Huwag po nating sirain itong katawang ito na templo po ng Holy Spirit. Tayo pong iglesia, ito po ang konteksto niyan, sa 1 Corinthians 3:16-17, meron pong isinumbong kay Pablo. So that we know bakit sinabing, you are the temple of the Holy Spirit. At may sinabi po si Pablo sa ibang verse, itapon niyo siya kay Satanas, baka po mabigla kayo. Bakit may ganon? Kasi po, may isinumbong kay Pablo sa church, sa Corinthian church, meron pong nagkasala doon, inasawa niya ang asawa ng kanyang tatay. Ang pangalawang nanay po niya, na in love po yung lalaki. So, nagkaroon po sila ng
relationship. Ngayon po, ang ginawa po ng Corinthian Church, parang ipinagmalaki pa na sa kabila ng nagkasalang taong ito, hindi siya ni-rebuke, hindi siya tinuruan, hindi siya kinorek, ipinakita pa sa mga hindi mananampalatayan, ang church namin inclusive. Ang church namin ay, alam mo yung nag-a-accept, hindi siya nagtatangi ng tao. At tinatanggap ang lahat. Tama po, ng mga nagkasala ay hindi po natin iatsyapwera. Pero kailangan pong turuan at sabihan kung anong pagkakasala para po makorek. But ang ginawa po ng First Corinthian Church para po siya ay makitang nag-a-accept po ng lahat kahit ano man ang kalagayan nila, lahat tinanggap, pinabayaan pong mangyari yun without even correcting. Kaya po nang mabalitaan niyo ni Pablo, meron siyang po nagkasala, itapon niyo siya, ibigay niyo siya kay Satanas. Alam niyo po, masakit yun. Bawa, pastor mo, nalaman niya, gumagawa ka ng kasalanan tapos ayaw mo magpakorek, sabi ng pastor mo, huwag nawa, bigay niyo siya kay Satanas. Masakit po yun. Now, ang ibig lang po sabi ni Pablo sa sinabi niya yun ay ganito. Ang iglesia, tayo po as a church, as believers, supposed to be ang naghahari po sa atin na yung Holy Spirit. Na kapag may nagkakasala, there must be correction. At kapag wala pong correction ang nangyayari, nagkakaroon po ng transference of spirit, lumalakas ang loob ng iba na gumawa. Kasi sasabihin, bakit siya ganito, ganito. Nasisira po ang sa loob ng church pag ganun. Kaya pong ginawa po ni Pablo para hindi po mahawa ang iba, ibigay niyo siya kay Satanas kasi ayaw po niyang mag-repent. No po? Kasi ang sabi ni Pablo, don't you know you are the temple of the Holy Spirit, na ibig sabihin sa iglesia, kapag ang Holy Spirit po ang nangunguna, kapag mayroong pagkakasala, there must be repentance. Wala pong judgment, hindi po tayo, we are not allowed to judge, pero kailangan pong ang salita ng Diyos ay pangaral upang maituwid ang sino mang nagkakasala para maibalik po restoration. Hindi po yung paalisin sa iglesia at ayaw na po natin. Hindi po. Lahat po tayo minamahal ang bawat isa. Pero we have to forsake sin. Yes, Abby? Yung po sa to judge, parang yung sa Corinthians ito yata, correct me if I'm wrong, nabanggit po doon na we are not to judge those who are unbelievers sa Panginoon. Pero sa ating mga mananampalataya, sa ating mga kapatid, we are actually to judge them. Kung may nagagawa sila, not to correct them. Yeah. I think it's in the sa Corinthians din po nila. Sa ating, kumbaga, correcting with love. Ayun po. Yun pong, opo, meron po sinasabi, do not judge so that you will not be judged, no? Yun po napag-aralan natin kagabi, yung sodas, yung puwing ng isang kapatid, paano matatanggal ang puwing kung ikaw naman merong kang troso? Tapos ang sabing ganun, tanggalin mo muna ang troso mo para makita mo talaga kung ano nasaan yung puwing. Kagabi po pinaliwanag natin. So it's a way of judging also, but in the right manner. Kasi kung if we will not judge in the right, proper way, abay, nagkakasalang kapatid, hindi natin po siya ina-approach, talaga pong mapapahamak ang bawat isa, no? So, yung pong, meron po siyang konteksto. When we say konteksto, ibig sabihin, bakit nasabi ito na wag tayong mag-judge, no? At the same time, bakit nasabing mag-judge tayo? So, kapag ito po ay in the proper context, ang ikinauuwian po nito, napapabuti ang lahat. Amen? Amen? So that ends our lesson po. I'm sorry, lumagpas na po ako sa oras. It's 9:09 na po, no? I'm sorry po, pero nawa po kayo po ay may natutuhan po, no? Kahit konti, no? And I trust the Holy Spirit, siya po ang ano sa atin. Now, ito po sa application. Ito po itutuloy namin sa loob, no? Ito po ang mga tanong na pwede nyo pong itanong sa mga sarili natin. Kanya-kanya po ito. Next slide. Last slide. Number 1. Are you ready to submit to the Lord so you may bear fruit according to His will? Kung hindi pa po tayo namumunga sa buhay natin, ibig sabihin, ang mga gawa natin ay hindi pa ayon sa kalooban ng Diyos. Ang bunga ng Espiritu, may joy, may peace, may long suffering. Ito po sinasabing bunga, no?
from the Holy Spirit. Kayo po ba ay nahahandang magpasakop sa Panginoon upang kayo po'y mamunga ayon sa kanyang kalooban? Ibig sabihin, iwinawaksi ang mga hindi tama sa buhay natin, no? Pinagsusumikapan ang pananampalataya, kinikilalang kapangyarihan ng Santong Espiritu sa buhay natin upang tayo po ay mamunga, bear fruit ang bungang ayon sa kanyang kalooban. At pangalawa po, what must we do so we don't experience backsliding? Ano ang dapat nating gawin upang hindi po tayo mag-backslide? So dito na lang po na sa loob kami didiscuss. Lumampas na po ako sa oras. At kung nandyan po si Sister Sheena, lumampas po uli ako sa oras. Nawa po ay hindi pa po kayo nagsabi. No, nagsabi na ba siya? Nagpaalam na ba siya na 9 o'clock na po? At andyan ba Sister Sheena? Wala siya, no? Asa Sister Sheena? Is Sister Sheena there? No, wala. Wala siya, no? Wala siya ngayon. So, napagpala po ba kayo sa salita ng Panginoon? Amen. Amen? Amen? So, maraming salamat po at tayo pong lahat ay umukot manalangin. At ito po ang aking panalangin, mga kapatid ko kay Kristo. Lahat po tayo, ang salitang narinig natin ay para sa atin pong lahat. Hindi ko mo ako nagsabi, ay etchapwera ko. I have to listen and also to obey the word of God. Amen? At ang nais po ng Diyos at tayo mapabuti, hindi tayo mawalay sa Kanya, nasa huling panahon po tayo. Kaya nawa po, magtiyaga tayo, pagsumikapan po natin lahat ang ating pananampalataya. Tayo pong lahat ay mukot manalangin. Heavenly Father, we thank you from the bottom of our hearts. Salamat po, O Diyos, sa iyong salita na ipinarinig mo sa amin. Ginamit mo si Shay upang siya magbasa sa Tagalog. And more than that, Panginoon, we trust the Holy Spirit na patuloy pong mangusap sa aming mga puso. Panginoon, sa mga bagay that we miss doing and obeying, Panginoon. We miss doing the good things and we miss it. And at sabi ng Israelita, nagkasala po kami. Patawarin mo po kami, O Diyos. Patawarin mo kami, Panginoon. We acknowledge the power of the blood of Jesus. And we thank you, Holy Spirit, na patuloy nandyan po kayo upang magpaalala sa amin. Wag nawa, Panginoon, wag nawa, Holy Spirit, na kayo po ay baliwalain namin. Wag nawa, Panginoon, ng yung banal na dugo ng aming Panginoon sa Kristo, Panginoon, ay baliwalain namin. Wag nawa, Panginoon, na ang yung banal na anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas ay baliwalain namin. Wag nawa, Panginoon. O tulungan mo kami, Panginoon, sa panahon naririnig namin ang iyong tinig, O God, at ikaw nakakaalam sa mga ginagawa namin sa panahon kami nagkakasala. Wag nawa po kaming magmatigas, kundi, O Diyos, babalik kami sa iyo, lalapit kami sa iyo, ihingi po ng tawad. Give us a repentant heart lagi, Panginoon. Pusong laging na umaamin kapag kami nagkakasala, Panginoon. Pusong nais ikaw ay sundin namin, Panginoon, na magtsitsaga katulad ni Pablo, Panginoon. It may entail sacrifice, but Lord, nawa, O Diyos, sa kapanahunan namin, gaan man po kami kabisi, gaan man kami pinagpapala, O Diyos, manatili ka sanang nangunguna, number one sa aming mga puso. And during the times, Panginoon, na nakalimutan ka namin, patawarin mo po kami, O Diyos. Sanctify us, Father God. Cleanse us from all our sins, Panginoon, through the power of the blood of Jesus. We honor you. We magnify your name. We glorify your name, Panginoon. We worship you in spirit and in truth. Salamat po at pagpalain mo pong bawat isa sa amin. This is our prayer in Jesus' name. Amen, amen, and amen. Maraming salamat po and God bless everyone. Hayaan niyo pong gawaran ko po kayo ng benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Amen, amen, and amen. Maraming salamat po sa pakikinig. Gabayan po tayo ng Panginoon. God bless us all. God bless po. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Thank you po.